beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Iniisip ko Friday. So, yun. So, syempre marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, bago ako tsumika, gusto ko munang batiin at pasalamatan ang ating mga kaibigan na walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga bago nating subscribers. Hello sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na Mama Sam dyan na laging sumusuporta. Maraming salamat guys. Kaya naman ngayong araw na to, sisiguraduhin kong magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, pambato natin sa Miss Globe na si Annabelle McDonald. Ayun, so talagang umaarangkada sa kanyang laban dito sa Miss Globe. So nagpa-impress nga at talagang namangha sa kanya ang mga hurado doon sa Miss Globe, sa kanyang sagutan, the way kung paano to sumagot sa kanyang Q&A. Yes, at hindi lang yan, yung execution niya talaga. Ako, ang masasabi ko, Diyos ko naman, knowing Annabelle McDonald na talaga namang, ay nako, maarangkada talaga yan at magaling. So ako, hindi ako magtataka at hindi rin ako nasusurpresa sa pinapakita ni Annabelle kasi naman talaga naman good job yan sa lahat ng nilalabanan niya. At pagdating sa comm skills, huwag kang magulat kasi talagang nambubulagaya ng bonggang-bongga, di ba? So, yun. So, parang feeling ko Annabelle McDonald kayang manalo ng Miss Globe ngayong taon na to dahil sa galing. And tignan natin, di ba? Kung ano pa ang ipapakita ni Annabelle McDonald sa mga darating pa nilang labanan. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Jamaica dito sa Miss Grand International Mama Sam, aariba pa ng bonggang-bongga. Malapit na nga yung kanilang labanan sa National Costume Preliminary Competition at Finals. So ako parang feeling ko, kung ganda ang pag-uusapan, maganda naman talaga si Miss Jamaica. At talagang masasabi ko, potential din na makapasok talaga sa top 20 ng Miss Grand International. Maganda yung execution niya doon sa swimwear. Yung closed door interview naman niya, okay naman. And then, ayun, so nakikita ko na malakas yung laban ng isang Matea Mahal dito sa competition ng Miss Grand. Kumbaga may potential talaga na makaabot sa dulo ng competition. Pero depende pa rin yan sa ipapakita niya sa preliminary competition at saka syempre sa labanan nila sa National Costume Competition. So yon. So good luck kay Matea and laban lang, di ba? So yon. And then para naman sa sumunod natin chika, pambato ng Peru. Nagulat ang mga Indo fans kasi nagtataka bakit daw si Philippine ang pinili ni Peru more than sa Indonesia na winners niya. Siguro si Peru naging honest lang sa kanyang opinion na kung sino ang pwedeng maging Miss Grand maliban sa kanya. Siguro dahil yung galawan ni Philippines, nakikita niya talaga ng execution, nakikita niya yung effort ni Philippines more than kay Indonesia. Pero walang mali kay Indonesia. Kaya lang kahit din naman ako, kung lakas din naman ang pag-uusapan, mas malakas talaga si Philippines. Yung ibig ko sabihin yung execution. Yes, magaling si Indonesia the way sa comm skills at saka sa ibang aspeto. Maganda siya in person, pero talagang iba din talaga yung atake ng isang Emma Tiglao. Pag nakita mo siya, Diyos ko, naglalakad pa lang siya, sasabihin mo, ay,
front runner talaga siya. So, yun, yung mga tipong ganon. At si Indonesia, ang masasabi ko, back runner. Charot! So, yun. And then, so naiintindihan ko yung punto. Hindi naman yan yung porket ito yung ginawa ko, dapat suklian mo, di ba? So, nandoon lang na dapat yung kung ano yung totoo na nakikita nila. At good, dahil nakikita nila si Philippines na talagang potential. At doon naman sa Indo-Fans, huwag kayong mag-alala. For sure, na-appreciate ni Miss Peru yung ginagawa ni Miss Indonesia para sa kanya. And then, ibang usapan kasi yon, friendship yon. At ito naman ay tinatanong dito kung sino yung nakikita mo. Mas magiging fake kasi si Peru kung sasabihin niya si Indonesia ang dapat na maging Miss Grand International for 2025. Diba? So, yan. So, nakakaloka. Pero, laban lang. May laban din naman si Indonesia. At nakikita ko naman na potential din naman talaga. Diba? So, yun. So, tingnan na lang natin. Kung magaling talaga yan, wala kayong dapat ikatakot. Indonesia. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Canada, Mama Sam, nakikita mo ba na pwedeng umabot sa dulo ng kompetisyon ng Miss Grand International? To be honest, hindi imposible. Oo. Nakikita ko kasi yung potential niya as a candidate talaga na sobrang ganda din in person, tama yung styling, yung energy, yung positivity niya. Oh my gosh. So, hindi imposible kung bakit siya nagugustuhan ni Madam Teresa. To be honest, parang feeling ko isa siya sa mga favorite ni Madam Teresa dahil sa ipinapakita niyang galawan at yung attitude na tinatawag. She's very nice sa lahat sa lahat ng aspeto. And then, plus, yung attitude niya talaga sobrang humble at maganda yung ipinapakita niya. And I think kung makakarating siya sa top 5 at kung mananalo siya, hindi ako magugulat. Kasi potential din naman talaga si Miss Canada. At iba talaga yung galing niya. Oha! So, kabog, ganon. Kaya, congratulations kay Miss Canada. So, parang feeling ko makakarating tong top 20, makakarating ng top 10, makakarating ng top 5 kasi nga, may laban, no? Di ba? So, yun. So, tingnan natin kung anong aabutin niya dyan. So, ayan ay sa ipapakita pa niya sa preliminary competition. For now, lumalakas talaga yung laban niya. Ganon! Ay, nako, good luck. And then, para naman sa sumunod natin, chika, top 5 the most voted to win. Ito nga ay si Miss United Kingdom na nakakuha ng 4 na vote kahapon sa closed door interview. And then si Ghana naman na nakakuha ng 6 vote para sa closed door interview. And then sumunod ay si Indonesia na nakakuha din ng 6 vote. And then Philippines nakakuha ng 10 vote. At saka syempre si Thailand ay 11 votes. So, ito yung mga kandidata na masasabi natin na malakas talaga sila, in fairness. Bukod doon sa mga Latina, sila din yung nakikita natin na talaga grabe. Pag lumalabas sila, grabe kapag nag-execute na sila. So, palaban, sa madaling salita. So, hindi rin ako magtaka kung sila yung top 5 dito sa Miss Grand. Dahil nakikita naman talaga. So, magaling yung ipinapakita nila. And of course, Ghana, ang galing din sa closed door interview. Grabe yung presentation. Pero nawa-wonder lang ako kay Ghana, baka kasi yung overqualified ba? Yung parang, sa tuwing pinapakinggan ko siya, na ganito ka na, famous ka na, ganito, bakit nandiyan ka pa? Ano pa ba yung gusto mo? At kung ikaw ay isang malaking singer, na international, na tulad na sinasabi niya, ano ba ang maitutulong niya sa Miss Grand? So, makakatulong ba siya sa pagbebenta? Ayun na, di ba, tinanong nga siya, o paano ka magbebenta kung lagi kang busy? Charot. So, yan. So, ayun, ewan ko, pero parang feeling ko overqualified siya for the Miss Grand title holder. Parang hindi niya na kailangan mag-title para lang masabi natin na parang magkaroon siya ng more spotlight para sa kanyang mga ginagawa. Kasi parang feeling ko, okay na. Kung kaya niyang palaguin yung sarili niya ng by her own,
na katulad na sinasabi niya, go, 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 di ba? So, yun. Magaling si magaling yung presentation niya yesterday, pero parang feeling ko overqualified dahil sa sobrang galing. Ganon. And then, sa United Kingdom, I love United Kingdom. Maganda din yung gusto niyang mangyari. Gusto niyang mangyari na ilaban ang Europe country para sa competition na to. At panalo din, di ba? And then, of course, Indonesia, magaling din magsalita. So, na-amaze din ako kay Indonesia kung paano to sa home skills. Sobrang bongga. And then, of course, Philippines. Ayun. So, syempre, sa Emma Tiglao, maganda yung ipinakita niya sa closed door interview. And happy ako sa naging resulta. So, natawid naman niya ng bonggang-bongga. And hindi rin ako magtataka kung bakit marami ang pumipili sa kanya na maging Miss Grand kasi nga, sa sobrang, tawag dito, sa sobrang galing din naman talaga niya, Emma. Yung pinakita niya sa competition na to, talagang good job. Walang duda. Ganon. Pero syempre, hindi naman sa ating mga kamay ang desisyon. Nandoon pa rin syempre kay Mr. Nawat at sila pa rin ang magdidesisyon. Kaya abangan na lang natin. Ayokong i-encourage yung lahat na parang sige lang, back to back na tayo dyan. Ayoko kasi parang alam naman natin na mahirap yan at depende sa organization kung ibibigay talaga nila yan. Kahit sabihin pa natin, yes, maganda na yung nakikita natin, dapat kampante na tayo, parang feeling ko, wag muna. Hintayin na lang natin yung announcement at doon na lang tayo magdiwang. Ganon. And then, of course, Thailand. Yes, malakas din si Thailand. Hindi rin ako magugulat kung mananalo si Thailand ngayong taon na to dahil doon sa close door interview niya at saka sa swimwear competition nila, talagang nagtrabaho siya ng bonggang-bongga and isa din siya sa mga potential na pwedeng maging runners-up or title. And then sa close door interview nila, gusto ko yung mga sagutan niya kasi sobrang nagpapakatotoo talaga siya sa sarili niya at wala siyang keme-keme. Direct to the point kung paano sumagot, bakit niya gusto maging Miss Grand. Sinagot niya yun ng bonggang-bongga. And then gusto ko din yung sagutan niya na pinili niya si Philippines na isa sa mga pwedeng manalo. Kumbaga talaga si Gatchabel talaga, hindi mo talaga makikitaan na pinipeki ka. Sa totoo lang, from the beginning pa lang nakilala ko yung taong to, ramdam ko yung sincerity niya. Kahapon talaga, alam kong busy siya, pero yung alam mo yung nag-uusap kaming dalawa, ramdam ko talaga siya. At ang lakas talaga ng presensya niya. So sabi ko nga sa kanya, feeling ko makaka-top 5 ka talaga. Pero siya nandoon siya na alam niya yung larong nilalabanan niya at laban na laban siya. At the same time, hindi niya hinahide. Yung kumbaga parang hindi niya pinipeke. Yung sarili niya. Kumbaga, talagang ganun na talaga siya. Once na gumalaw talaga siya, makikitaan mo siya ng galawan. Pero sa in person, marunong talaga siyang makisama sa lahat. Ayun talaga, yung marunong siyang mag-talk, marunong siyang, alam niya kung paano makikisama sa lahat ng na sincere. Ganon! So, basta ako, I love Philippines, I love Thailand. Sana silang dalawa makaabot talaga sa dulo ng kompetisyon at hindi imposible na silang dalawa mag-last till standing. Malay natin, di ba? So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, corona para sa Pilipinas. Emma Tiglao and Annabel McDonald, Mama Sam, parehas front runners sa nilalabanan nila. Tingin mo, iuwi kaya nila ang corona? Hindi imposible. Hindi imposible na maiuwi natin talaga ang corona mula sa globe at saka mula sa grand. Yes! Hindi ako magugulat kung mananalo ang dalawang candidates na to kasi alam naman natin si Emma na talaga namang ginagawa niya yung best niya. And I hope so. Sabi ko nga sa inyo, ayan o, pumunta pa ako ng temple para sa kanya. So I hope talaga na makuha ni Emma. Pero doon na muna tayo siguro na sana makarating siya sa top 5. Kasi pag nakarating niya sa top 5, kaya niya na yan. Ayoko kasi na kumuda na parang, guys, ito na. So, doon lang muna tayo sa top 5, no? So, I hope na sana ibigay sa atin. And then, pagdating naman kay Globe, to be honest,
malakas din siya. Oo, alam naman natin yung lumaban si Annabelle eh. Pero syempre, hindi lang naman yun yung basihan na kailangan natin talaga para makampante tayo sa laban. Kumbaga, iba pa din yung may announcement. Iba pa rin yung dineclare na ganon. But for now, nakikitaan ko na possible na mag-uwi talaga sila ng corona sa Pilipinas. Silang dalawa. Pwedeng mag-back-to-back win tayo from Globe to Grand. And then, let's see, di ba? Kung ibibigay ng ni God, so go lang. So, alam ko, pangarap to ng mga girls natin, syempre, at inilalaban talaga nila yung Pilipinas. And then, nakikita ko magaling sila. Oo, magaling. So, magtiwala na lang tayo sa galing nila at abangan na lang natin kung ano ang magiging resulta ng laban nila. Kasi, syempre, competition pa din to. Madami pa rin nakikitang maganda, madami pa rin talagang kumakabog, at hindi lang naman sila ang kandidata. Kaya, ewan ko, depende yan sa organization. Ngayon, depende. Kasi kahit sabihin ko, yes, winner na tayo. Tapos bigla ang ending, yung organization pala, iba pala ang gusto. So, lalo na sa Globe, alam naman natin yung laro dyan sa Globe, ganun din. Magugulat ka na lang ang winner ay si Batman. Charot. And then, dito naman sa Grand, alam naman din ninyo, di ba? So, hindi yan ganun kadali. So, meron talaga silang kinikilatis na candidates. And lahat ng kandidata talaga, kinikilatis nila, yun yung ibig ko sabihin. And then, tingnan na lang natin. But, laban ni Emma Tiglao, malakas talaga at kaya niyang mag-top 5. And then, winner, ipagdasal natin yan ng todo-todo sa itaas. Kasi syempre, mas maganda na yung may guide tayo ni God, di ba? So yun, so keep going lang guys. Ako, sabi ko nga maka-top 5 lang sa Emma, happy na ako. And then kung makukuha niyo pa yung back-to-back, Diyos ko Lord, bonus na yun sa amin. Maraming salamat, di ba? So yun, kasi syempre marami din namang candidates talaga na nakikita mo na lumalaban at umaariba. But tiwala lang, di ba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi na ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.